Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yung one-on-one po ni VP Sara at BBM naganap po dito sa midterm election at durog po, no? Si BBM. Papaliwanag po natin yan, no? Yung kasama po na dinurog ng Sara Duterte political machinery. Ito pong yung sinasabi nila lakas ng mga tulfo, no? At syempre pa yung wala na po talagang no? Wala nang asahan dito kay Martin Romualdez. Yung patuloy po sila na umaasa na si Martin Romualdez po ang magwawagi o yung susunod sa kanyang pinsan, napakalaki pong kabalintunaan yan, no? Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam nyo po, ewan ko po, no? Takang-taka po ako sa inyo kung bakit po marami po sa mga Duterte supporters ang nagsasabi po na natalo tayo, no? Kung ang ina-expect nyo po, kung pagkatalo po sa inyo ay hindi natin na-zero yung kalaban, hindi po yun yung gusto nating panalo. Actually, ang gusto lang nating panalo, maging majority lang tayo, no? Bagamat yun po yung panawagan natin na vote, ang iboto po nila ay Duterte. Talagang ganun po ang eleksyon, no? Pero makikita nyo po na talagang mahirap po talagang kalaban yung ating mga yung sa pro-admin na alyansa. Kasi halos lahat po sila halos lahat tong mga to, mga may pangalan na mga dati na pong mga senador, no? Yung name recall po mahirap po talagang labanan yan Pero at least kahit papano nakita po natin na yung mga senador po ni Tati Digong, sila po talaga yung nanguna, no? Dito po sa katatapos lang na 2025 senatorial elections. Alam po ninyo, ito pong nangyari na to, labanan po to ni VP Sara at saka ni BBM Di po ba? Si VP Sara po na talagang ansipag din pong ikampanya itong Duterte plus 2. Yung plus 2 niya si Amy Marcos at saka si Camille Villar. Si Pangulong Marcos naman po at the same time sa isang banda ay very active din po, no, na nangampanya, no, para naman po sa alyansa. Kaya talagang ngayon susukatin po natin 5-5 po May panabla pong dalawa, 5 po sa mga kandidato ni Sara Duterte ang pumasok. 5 rin po sa mga kandidato ni BBM ang pumasok. Tapos may 2 tayong panabla na hindi kandidato ni Sara, hindi rin kandidato ni BBM. So mukhang tabla, pero hindi po yan Tandaan po ninyo, parang tabla lang. Pero malayo po yung pinakamalaking boto ng bata po ni BBM o senatoriables ni BBM ay tinambakan po ng mahigit kumulang 10 milyon, no? More or less 10 milyon ang tinambak po ni Bongo dito po sa pinakamataas na boto naman ni BBM. Okay, sabihin natin talaga namang mananalo si Bongo dahil tama po kayo, di ba? Pero meron pong mga tignan nyo po sa endorsement power, positive po, no?
Senatoriables po, hindi po nangampanya si VP Sara hanggang lahat ng congressman, no? Ngayon, kung magdidiwang po kay Cynthia, hindi po namin pinakikialaman yung mga si Cynthia. Senator lang po, hindi po kaya ni VP Sara na lahat po. Hindi naman po PDP si Cynthia Villar. Ang inendorso po ni VP Sara para lang po sa kaliwanagan, no? Yan ba ang ano nyo? Yan ba ang panlaban ninyo na natalo si Cynthia Villar? Maliwanag po ang inendorso po si Camille, hindi naman po si Cynthia. Di ba? Okay. Alam niyo po, ganito po yan, no? Dito muna po tayo sa mga aktual na naganap. Tsaka na po tayo dun sa totoo bang 5 lang ang pumasok sa PDP. Tsaka na po tayo riyan. Dito muna tayo sa mga naganap. 5 kay Sara Duterte, 5 naman dito kay BBM. So tabla, di ba? Pero lamang po si Sara Duterte dahil yung Bongo lamang po ng 10 milyon, dito po more or less 10 million dito po kay Erwin Tulfo. Okay. Ngayon, sasabihin natin, patas-patas. Mga sikat na yan si Bongo tsaka si Bato. Tama po kayo doon. Posible po yung sinasabi nyo. Tsaka si Marcoleta, dala naman na iglesia yan. Okay din po tayo ron. Pero tignan nyo po yung direktang in-endorse ni BP Sara. No? Kontra sa direktang in-endorse naman nito ni BBM. Okay. Ibig sabihin, by themselves, ang katumbas po niyan, Tito Soto, Lacson, tsaka sino pa ba yung manalo? Hindi rin naman po mga bata ni BBM yan. Talagang mananalo po yan. In fact, kalaban po ni BBM yan si Lacson nung nakaraang eleksyon. Yung tambalan po na yan. May dati na pong clout yan. Okay. Oo po, yun, di ba? Makinarya po. Ang dami pong pera. Hindi po lihim yan. Sinasabayan po nila, kaya po maraming dumadalo, may paayuda pa sila. Dito po kay BP Sara, po yan, stage, wala eh. Tumutuntong lang sa may bangkuan. Okay. Kita po natin ano po yung mga binasag ng Sara Duterte. Dito muna tayo sa one-on-one po nila. Wag na po yung mga bamat kiko at panabla. Pagdating po sa 2028, panabla din lang din po yan. No? Kung si Bam Aquino po ang kanilang gagawing presidente, lalamunin po yan ni BP Sara. Punta muna po tayo rito. Balikan po natin, no? One-on-one. BBM versus Sara Duterte. Yung in-endorse ni Sara Duterte na dalawa, personal endorsement niya. Palaglag na po eh. Alam niyo, hindi naman babalik na dyan. Si Amy Marcos po, alam naman natin na yan na ang tawag nga natin, mangga, no? Alam niya po na hindi na siya kasama eh. Si Amy Marcos po, alam niya na hindi na siya kasama. Sa mga survey, lahat ng survey, hindi nakasama si Amy Marcos, di ba? Okay. Tapos si Villar po, palaglag na po. Kasi pinasok nila yung mga prime water eh. Before pa po, pa-imbestigahan yung prime water, talagang ang laki po ng epekto ng prime water sa kandidatura ni Camille. Di ba? Pero, sabi nga nung isang nag-comment, last 2 minutes na ipanalo ni BP Sara. Ano man ang sabihin ninyo, no? Credit po yan kay BP Sara. Wala na po si Amy Marcos eh. Laglagin na eh. Si Villar po, palaglag na talaga rin. Hindi naman sila magpapa-endorso kung sa tingin nila, walang silbi yung kay BP Sara eh. Okay. Tapos, eto po, samantalang kay BBM, sino po yung i-endorse lang ni BBM para manalo?
Wala talagang political clout. Wala po talagang sarili. Si Abalos at saka si Tolentino. Di po ba? Si Abalos at Tolentino po, umaasa lang po yan, aasa lang po yan sa endorsement. Baliktarin po natin. Kasi ayaw ninyo eh. Hindi po, alam nyo po sa totoo lang, hindi rin po, kung tutuusin, may sarili pong brand yung Tulfo eh. Di ba? Hindi naman po sila umasa. May sarili silang brand. Yung Tulfo brand. Alam po natin yan. May mga Tulfonatics na solid. Hindi po sila umasa kay BBM para manalo si Erwin Tulfo. Ang talagang umaasa talaga na maipapanalo si Tolentino, kasi nung nakaraan, hindi naman po nanalo yan si Tolentino kung hindi inendorso ni Tatay Digong. Oh. So talagang walang kakayahan si Marcos na magpanalo. Di ba? Kasi po, sa totoo lang, bakit po sila Lacson, hindi po natin makukonsider yan na ipanalo po ni ano yan. Si Lacson, si Tito Soto, si Lito Lapid, sino pa yung dalawa? Si Erwin Tulfo at saka si Cayetano, mga dati na pong ano yan. Di ba? Dati na po yan eh. Okay, baliktarin po natin kaya. Ako, sa tingin ko, ang totoo, si BP Sara kaya niya magpanalo. Ang endorsement ni BP Sara nakakapagpanalo. Ayan ang resulta, si Aimee tsaka si Villar. Yung husay po ni BP Sara, grabe. No? Ang galing na po ni BP Sara ng chess. Alam niyo po, wag po kayong masyadong malulungkot. Titignan niyo po to, very positive po to. Sa 2028 po, masisiro po natin ang kalaban eh. Mula presidente, vice president, hanggat lahat ng senador, kaya po natin. Dahil po ngayon, ang husay po ni BP Sara, no? Ang tiyaga, umiikot, wala po talaga. Sabi nga, nagpapahiram lang eh. Ang husay po ni BP Sara, kasi wala namang mga PDP laban na eh. Pumupunta siya sa mga lugar na hindi po mga PDP laban. Pinakamagandang halimbawa na lang si Yorme. Hindi naman po PDP yan eh. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Magaling si BP Sara yung kanyang alliance work. Yan po ang kinakailangan para manalo ka sa national level, lalo na sa presidency. Okay. Ang una pong magandang nagawa nito ng pagpapanalo ni BP Sara ng 5, hindi na po ma-impeach si BP Sara. Hindi. Ma-acquit na po siya. Maniwala kayo sa hindi. Ma-acquit na po si BP Sara. Ikalawa, ang galing po ngayon po, nagmarka na sa tao na si Marcos hindi niya kaya magpanalo ng kandidato. Si BP Sara kaya. Si BP Sara winning. Si Marcos palubog na. Ganon din po si Martin. Isa lang po yung lakas na pumasok. Okay, wala pong PFP. Kung hindi ako nagkakamali, mga dati na yan eh. Star-studded lang po. Umasa lang po si Marcos sa mga talagang mga sikat eh. Okay, isa pa. Nakapag-build na si BP Sara at nagawa niya na yan nung hugpong ng pagbabago noong 2018 eh. Isang taon lang siyang umikot noon na ipanalo niya yung hugpong. Lahat ng kandidato. Zero diretso to eh. Si Tatay Digong, kumbaga si Tatay Digong noon, talagang kinikilala ng Duterte lahat. Pero alam mo niyan, Koy, hindi nyo na kami hindi naman tayo nagpapauto dyan sa 20 pesos na bigas. Alam naman po natin mangyayari dyan eh.
Meron pong magtitinda niyan, onti lang po yan, kaya nila. Kaya lang dahil bilyon-bilyon ng pondo, may papatol po dyan. At alam nyo na kung sino. Ang sa akin po, ganito pa rin ang hamon ko eh. Di ba? Pag kayo nakabili ng 20 pesos na bigas, iboto nyo yung mga tauhan ni Marcos. Okay. So, una, hindi na po ma-impeach si BP Sara. Ikalawa, talo po. Alam na ng mga... Ngayon, kung kayo politiko, kanino po kayo? Di ba? Kanino po kayo? Marcos or Sara Duterte? Kanino kayo papanig? Si Hanilet nga pala, kanina, may pronouncement na mukhang very positive sila na lalabas na si Tatay Digong. Okay, balik lang po tayo. Ikalawa nangyari, na solid nila, nabiyak nila yung ano eh. Yan ang pinakamalaki talagang pagkakamali. Ang buong akala nitong mga loyalista na laging bumabanat kay Amy Marcos, no? Si Amy Marcos hindi lulusot. Ako rin nagdududa rin eh. Sa totoo po, doon sa Ilocos, baka naman hindi na kaya talaga, baka matalo si Amy Marcos doon mismo sa Ilocos. Hindi po. Number 1 si Amy Marcos sa Ilocos. Binarag, no? Yun yung problema. Si BP Sara, marunong siya makipag-alliance, samantalang tong kanyang kapatid na presidente, no? Yung presidente po, panay pagbibiyak ang ginagawa eh. Ang galing na ng kaalyado niya, Duterte. Wala na siyang problema, Luzon, Visayas, Mindanao. Anong ginawa nila? Tinira nila si BP Sara. Yung balik ni BP Sara. Ngayon, eto na yung balik ng mga Duterte. Di ba? Ang ganda sana ng legacy nito ni BBM. Kung tinuloy mo lang yung unity, binigyan mo si BP Sara ng tsaka nyo titirahin pag malapit na, di ba? Magfe-fade away. Kaso hindi. Walang katuturan. Tignan nyo lahat ng mga nasa drama ng paninira ng 125 confidential fund ni BP Sara. Laglag lahat. Sino yung mga nasa drama na yan? Estela Kimbo. Sino pa? Si Brosas. At saka si Franz Castro. Laglag lahat yan. Talo lahat yan. Yung mga kilalang kritiko. Yung mga kinamumuhian. Alam nyo, sa totoo, ito po ang kinamumuhian ng mga Duterte. Ha? Yung kahit na panahon na kaya galit na galit yung mga Duterte dito sa tatlong personalidad na to. Kahit na nagdudusa na yung mga Duterte supporters dahil si Tatay Digong ay nakakulong na ron sa ICC, putya panay pa rin ang banat ng mga to. Sino-sino yan? Si Trillanes. Etong si Anticler at saka to si Gadon. Alam mo, Gadon, wala ka na itulong sa gobyerno ni Marcos. No? Lalo mong sinisindihan yung galit. Eh. Biruin mo habang kiss of death daw. Tignan nyo ha. Ang sabi ni Gadon, kiss of death yan. Wala naman tao yung ano eh. Alam nyo, ako naniniwala ako. Ayaw natin rin iboto talaga. Ayaw ko talaga iboto nung una si Amy Marcos eh. Tatapating ko na kayo. Yung plus 2 ni BP Sara sinunod ko na. Partly kasi ang lakas mang insulto ng mga to. Ang iniinsulto nila sa atin, neto ni Larry Gadon at saka neto nila Anticler, na parang wala namang kayong puwersa. Kayong mga Duterte, wala talaga kayong puwersa. Ano sabi ni Gadon? Ha? Case of death, yung endorsement kay Camille at kay Amy. Dahil wala naman talagang tao ang mga Duterte. Umasa lang sila sa Marcos. Alam niyo yun? Yung talagang putya. Kahit na ayaw ko lang iboto si Amy, gusto ko lang patunayan na hindi case of death ang endorsement ni BP Sara. Si Gadon ng ano talaga sa akin eh. Yung gigil ko na yun na sinabi niya na
ang endorsement ni BP Sara ay kiss of death ni Amy Marcos at ni Camille. Dahil walang tao ang Duterte. Talagang yan ang mga nagpapahamak. Si Trillanes, nagdudusa na tayo rito. Ini-insist pa nila na may mga susunod pang makukulong. Alam niyo yun? Yung sugatan ka na, alam niyo yung ginagawa nila, yung sugatan na tayo, galit na tayo, na sugatan na tayo. Tapos pipigaan pa nila ng kalamansi, may mga isusunod pa raw. Sila Bato, sila Bongo. Tapos si Anticler, araw-araw. Putyak, kasi hodang yung na-aksidente sa NAIA. Na-aksidente sa NAIA. Kailan lang? Galit na galit pa yung pamilya. Tapos maririnig mo si Anticler, may kasalanan yan yung dating administrasyon. Hindi nila ginandahan yung puta na aksidente na. Galit pa yung pamilya, galit pa yung namatayan. Imbis na pakikiramay yung marinig kay Anticler. Alam niyo yan yung pagkakaiba ng mga Duterte. No? Pag gobyerno po ang may kasalanan ng pagkamatay, halimbawa po yan, yung mga inambus, lahat po ng mga namatay, NPA, nariyan po yung amang Duterte. Namana po ni Sara yung pakikiramay ng kanyang tatay. Ito pong Pangulo na hindi po natin, na hindi ko po nakita yan na nakiramay. Sino hindi magagalit kay Anticler? Namatayan na yung pamilya, ang isisisi pa kay Duterte. Lahat isisisi kay Duterte. Ano pa ba yung sinisi kay Duterte? Pati yung mga kidnapping, dahil in-involve sa Pogo. Laglag po sila lahat. Lahat po yung known, Abante, na napakatapang, sinigawan niya si BP. Alam niyo po, ako, naniniwala ko, si BP tuloy-tuloy na nag-build ng alliance. Samantalang si BBM, nagbe-build siya ng pagkakawatak-watak eh. Kita mo yung Ilocos. Solid pa kay Amy Marcos yun. Tinablan nyo si Amy Marcos. Di mo pinakikinggan si Amy Marcos. Samantalang para sa iyo yung ginagawa ng obvious naman, di ba? Lahat tayo nakakahalata, nililigtas pa rin ni Amy Marcos ang kanyang kapatid hanggang sa kahuli-hulihan. Hindi na-appreciate ni BBM yan. Paano? Magkabilang tenga niya. Basang-basa na sa dadakdak ng isang Araneta at sa kabilang tenga naman isang Romualdez. Sino may sabi niya? Si Amy mismo. Kaya wala na mapakinggan na iba eh. Isang Araneta at isang Romualdez ang nasa tenga eh. Kala nyo, susuka ng taga-Ilocos si Amy Marcos. Yan yung pambasag sa oposisyon. Biruin nyo, solid North yan. Oh, yung kapatid mo mismo naging pambasag sa solid North. Ikalawa, na magandang pangyayari. Nakita na natin yung tunay na lakas ng Tulfo. Pag ibinangga mo sa mga Duterte ang Tulfo, nagmumukha lang malakas yung Tulfo. Kasi hindi tayo sinasabi natin si Robin Padilla nakachamba lang dahil artista, pogi, kumakanta. Kaya nag-number 1. Pero yung dalawang sunod na eleksyon, nagna-number 1 yung Duterte. Yung identified sa mga Duterte, nagna-number 1. At iniiwan ng malaki yung mga kalaban, ay hindi na po yan natsambahan. Ako po naniniwala ko, ang tsamba minsan lang. Di po ba? Pag nakatsamba ka, minsan lang. Yung nadalawahan na yung mga Tulfo, yung buong akala ng lahat, ang lakas-lakas ni Rafi Tulfo, tinalo siya ng Robin Padilla. Ngayon naman, ang akala ng lahat, ang lakas-lakas ng Erwin Tulfo, tinalo ng Bongo.
Very identified po yan kay Duterte. No? Yan po, kayang-kayang durugin. Thank you very much kay Wildflower na nagbigay po sa atin ng 1,600 yen. Kayang-kaya pong durugin ng mga Duterte. Kung ang ipantatapat nyo lang kahit sino sa Tulfo. Imagine, identified pa lang sila na tauhan ni Duterte. Paano pa kung si Sara ang itatapat sa inyo? Saan kangkungan kayo? Kung isa man sa Tulfo yung itatapat kay BP Sara, si Bongo pa lang hindi na kayo manalo eh. 10 milyon tinambakan kayo eh. Hindi pa one-on-one yan ha. Botohan pa yan ng maramihan. Tinatambakan na kayo. Paano pa pag isa lang ang pwedeng iboto? Kaya nakita po natin na yung myth na kayang tapatan ng Tulfo ang isang Duterte, wala na po yan. Unang nangyari dito, goodbye na sa mga nangangarap na matatanggal si BP Sara sa pamamagitan ng magiging guilty siya sa impeachment court. Goodbye na yan. Malabong-malabo nang maging guilty si BP Sara. So, hindi na matutuloy yung by default, hindi nyo makakalaban si BP Sara. Ang tanong uli, sino ang ipantatapat nyo? Si Martin na hindi makaahon sa pagkakalugmok? O aasa sa Tulfo? Aasa sa Tulfo yan eh. Nakikita ko na yung laro ni Martin eh. Siya magpe-presidente, may malakas siyang vice president. Alam niyo si Bam, paningit lang yan. Alam niyo yung paningit, hindi talaga siya yung main actor eh. Sa pagitan ng mga Duterte at mga Marcos, ang labanan lang po, Marcos versus Duterte. May paningit kasi, iboto ko na lang nga to si Bam, total hindi naman mananalo to. Iboto ko na nga to si Bam Kiko kasi wala na ako mapili. Alam niyo yun, paningit ka lang, pandagdag ka lang, yun, pandagdag na sahog, correct? Yan lang po papel niya ni Bam. Huwag po kayo mag-ambisyon. Naging second lang eh. Imagine niyo naging second ka lang, ang layo ng agwat, di ba? Second ka pa. Hindi pa yun yung pambato. Imagine niyo hindi pa si Bongo yung napipisil natin pambato. Nagse-second ka na. Sa alam natin na malapit na tao lang ng Duterte. Paano pa yung kung Duterte mismo ang lalabanan? Ngayon, magko-combine si Bam tsaka yung mga Marcos. Lalong sisemplang kayo. Tatablahin nyo yung Tulfo. Tulfo na lang nga nagbibigay ng Tulfo na lang nga yung nagbibigay ng semblance na meron pa kayong lakas eh. Baliktarin naman natin. No? Kasi sinasabi nila ganito. Ano kaya kung si Tolentino? Ito tanong na ano lang po Kasi sinasabi nila, baka nagkataon lang ba dong? Bakit mo ina-attribute yan na talo ni Sara si Bongbong pagdating sa mga endorsement? 5-5 lang naman. O ito po, honest question. Ano kaya kung tumakbo si Tol sa PDP laban? Ano mangyayari? Baka top 5 si Tol. Ano kaya kung si Abby Binay tumakbo sa PDP laban? Pasok si Abby Binay kung tatakbo siya sa PDP laban. Ano kaya kung si Pacquiao nakipagbati sa mga Duterte at tumakbo under PDP laban dahil identified naman siya dati sa mga Duterte? Pasok po si mga ni Pacquiao. Meaning ba dong negative pa? Opo.
Tama si Gado na may kiss of death, pero hindi po si BP Sara ang may kiss of death. Ang may kiss of death po, si BBM. Yung umaasa sa kanyang endorsement dahil mga bagito, hindi pa po totoong, hindi pa po nagiging senador tulad ni, ay hindi, si Tolentino nga, senador na eh. Oh. Pero walang sariling clout, wala talagang sarili. Negative po. Negative endorsement po ang nangyari. Pag in-endorse ka ng BBM, matagal na natin sinasabi yan eh. Bakit walang nagpapataas ng kamay kay BBM? Di ba? Lahat kay Tatay Digong nilalabas nila ng mga tao yung nakataas yung kamay kay Tatay Digong. Alam niyo po na natatandaan ko na si yung nanalo sa Cebu. In-endorse lang ni Tatay Digong yan sa isang yun yung huling yung ang dami-dami sa Mandawi ba yun? Yung ang daming taon dumalo. Doon in-endorse yan eh. Si Barry 4. Barry 4. In-endorse lang po ni Tatay Digong. Imagine niyo. Ganun po ka-powerful yung endorsement ng isang Duterte. Wag na tayong lumayo. Babalikan na lang natin. Wala na talaga si Amy Marcos eh. At saka si Camille Villar eh. Talagang patalo na sila eh. Tignan po ninyo, negative endorsement. Wala pong magsasabi na matatalo si Bong Revilla. Pucha, ginawa pa nga niyang Bong yung kanyang apelyido eh. Bong Revilla. Para mauna yung Bong eh. Hindi ba? Bong Revilla, negative po yung pagkaka-endorse. Inimagine mo ba, Bong Revilla, kung si Sara Duterte nagtaas ng kamay mo? Anong malaking sampal si Ber 4? O ngayon, lahat po ng mga both rich na lugar, nakuha po ni BP Sara, kayang-kaya po ni BP Sara. Meron po siya ngayon po, dahil kaiikot ni BP Sara, nagkaroon na siya ng malalakas na kaalyado mula po sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya ito po, di ba una, ang epekto po nito, hindi na po ma-impeach si BP, hindi na-impeach na pala, hindi na po siya mahatulan na guilty. Hindi naman siya matatanggal ng pwesto through impeachment. Tinanong dyan si Auntie Claire kanina, hindi naman daw talaga sinusulong ni BBM. Alam mo si Auntie Claire, talagang pareho sila no? Okay. Meron sa Cebu. O ikalawa, no? Yun po. Yung endorsement po ni BP Sara, kitang-kita po nyo ngayon diferensya. Yun yung sinasabi ko, nahusay eh. Sabi ko, manalo lang yung dalawa na yan. Talagang ang lakas ng impact kay BP Sara niyan. Malakas talaga yung impact ng dalawa. Kasi patalo na eh. Patalo na eh. Alam niyo po, ang outcome po, panalo po tayo. No? Ganun po talaga ang labanan. Napakalakas po. Ngayon lang ako magsasabi sa inyo. Napakalakas po. Kahit sino po, doon sa mga lumaban, sa miyembro, kaya yung yabang ni BBM nung una na 12-0, kaya po yun eh. Kung ganun po kalakas yung lineup mo, at si Duterte ang nag-endorse nun, 12-0 talaga yun. Ang lakas po eh. Siyempre,
Nung lumalaban pa tayo, hindi pa tapos ang eleksyon, alam nga naman sabihin ko, ang lakas ng kalaban natin, baka hindi tayo manalo. Alam niyo po ngayon, sa totoo lang po ako, napakalakas po nun. Ilan ang tumakbong presidentiable dun? Si Manny Pacquiao, tignan niyo po. Pang-ilan ba si Pacquiao ng presidente? Presidente ha? Pangatlo? Pang-apat? Ang taas ni Pacquiao eh. Kaya yung pagkakaikot ngayon ni BP Sara, nakabuo na po siya ng machinery. Ang gagawin lang po ni BP Sara, pagdating po ng 2028, ikakasan niya lang yung mga makinarya na yan. Meron siya sa Quezon City. Nabuo niya yan. Naipanalo. Very close yung laban sa Quezon City. Naipanalo. Hindi po, Sherry, hindi po sila naglaban ni Lucy Torres. Hindi. Si Lucy Torres po taga-Ormoc eh. Hindi po, saan mo nakuha na taga-Ormoc si ano? Hindi taga-Ormoc si Kerwin Espinosa. Magkapit-bahay lang sila. Ikaw naman, Sherry. Wag mo pa. Cool ka lang. Taga-Albueno. Nanalo siya. Siyempre, dahil magkapit-bahay, talaga magtalo. Dahil sinabi nga ng mga Gomez, ang alitan nila ay hindi po ang alitan nila ay hindi dahil sa magkalaban sila sa politika. Ang alitan nila ay dahil anong tawag doon? Yung pagiging sa droga. Kaya nag-aakusahan sila. Magkapit-bahay sila eh. Alam ko, nanalo si ano eh. Nanalo pa rin si Lucy Torres, di ba? Kaya tama natin. Tanggapin mo na. Ganun ta. Kaya sila, dahil binabanatan nga ni Richard na mag-asawa, pro pro war on drugs sila yung mag-asawa eh. Kaya siyempre, yung pinaghinalaang drug lords, talagang talagang magkalaban sila. Yung isa pro war on drugs, yung isa anti-war on drugs. Di talagang magkalaban. Panalo sila pareho. Huwag ka na nagulat naman ako kay Sherry. Ikatlo po, na epekto po nitong nung impeachment ng nakaraang eleksyon. Mapapalitan na si Chis Escudero. Chis, bye-bye. Mapapalitan na po si Chis Escudero dahil mas marami na po yung anti-BBM senators kaysa sa pro-BBM. Konti na lang matitira sa kanila eh. No? Konti na lang matitira sa kanila. Goodbye po yan si Quezon kasi ganito po pag si Quezon pa rin, wala nang riyan, di nila makukuha si Tito Soto tsaka in order na makuha nila si Tito Soto, yayakagin nila eh. Baka si Tito Soto tsaka si Lacson, baka makuha pa ng admin eh. Wala rin naman akong tiwala dyan sa dalawa. Pero sapat na po yun. Marami na po yung puwersa na anti-impeachment. Marami na po yung puwersa. Pasok na po sa anti-impeachment. Yun na lang kung sa Senate presidency. Alam niyo po yung Senate presidency, alam ko po, balang araw, kaya po ni Marcoleta yan. Kaya lang, hindi po papayag yung mga lumang senador na hindi pa po nakakatuntong sa Senado, ngayon pa lang po tutuntong Senate President agad. Hindi po papayagan yan. Nakakahiya po, no? Ang dating po noon, wala nang magaling sa amin, sa mga dating senador. Isang bagito, bagamat hitik na hitik, napakagaling po ni Marcoleta.
Eh, hindi na talagang gano'n, eh. Siyempre nanginang-nayang tayo kay Rodriguez tsaka dito kay Pastor Kibuloy kasi alam natin na malaki magagawa nila sa Senate, eh, 'di ba?